ayun guys, ayan, good morning sa inyong lahat guys. Ayan, nag-ano naman tayo ngayon. Syempre meron naman po tayong pag-usapan ngayon. So tatanungin na naman po natin si Miss Malago kung ano po yung mga ano, kasi 'di ba, to be continued po ito. Noong nakaraan hindi po natin natapos yung session natin kasi gawa ng sumakit ang ulo ng inyong lingkod. Sobrang sakit ang ulo ko noon that time. Kasi yung kanya mga pinagsasabi ay hindi malinaw. Pinapaikot-ikot na lang niya tayo. So ngayon, ito na yung ating pag-uusapan. So ngayon, ready na ba kayo sa ating pag-usapan? Na-nosebleed ako sa kanya. So naroon akong listahan kung ano mga tatanong ko ngayon sa kanya para malinaw. So, kailangan sumagot naman siya ng tama ngayon. So, ayan. Ako nga po pala ang inyong lingkod na laging nagtatanong na si Chismakers. Ayan. So, ayan. So, ngayon, magtatanong na tayo sa Roll BTR Part 2. So, ang ating katanungan, mga minamahal namin makinig kayo maigi. So, ang tatanungin natin kay Miss Malago, kung saan ba siya lumaki, kung ano ang kanyang childhood memories, kung saan siya ipinanganak, kung saan siya nanggaling ang kanyang mga ninuno, kung ano yung mga yung specific, be specific po tayo ngayon. So sana sumagot siya na maayos para hindi mag-init ang ating mga ulo. So ayan, so tara pakinggan natin ang kanyang kasagutan. Isang magandang tanghali po sa inyo, Your Honor, to the highest level, sa lahat ng mga highest honor dyan, sa mga summa cum laude, tsaka sa lahat po dyan, congratulations nga po pala. So ang sasagutin ko po ang katanungan po ninyo, Your Honor, yung katanungan po ninyo ngayon, kung saan ako lumaki. Lumaki po ako sa irrigation nga. Pero syempre, hindi niya sasabihin niya naman, paulit ulit ang aking sagot. So, lumaki po ako sa sa bayan namin po. Sa bayan namin, doon po sa irrigation. And then, sabi niyo naman po kung saan ako pinanganak. So, pinanganak po ako. Nakita ko po dito sa aking ang nagpaanak po sa akin is si yung manghihilot dito sa aming baryo, si Aling Maring. Aling Maring po. Ay, si Aling Maria. Si Aling Maria po pala nakalagay dito. Si Aling Marie. Si Aling Marie pala. Naguguluhan na talaga ako. Si Aling Marie, araw-gabi, walang panty. Po, siya po ang nagpanak sa akin dito po ngayon. So, anong sabi mo? Parang napapatasan naman ang kilay ko sa iyo, Madam Malago. Napapataas ang kilay ko sa iyo. Ayan, tumataas ang kilay ko. So, babaan natin ng konti ang kilay ko kasi tumataas-taas na naman. So, ayan. Alam namin na ikaw ay lumaki sa irrigation. Noong nakaraang session, sinabi mo na yan. Sinabi mo naman na may mga kaibigan ka, yung mga gurami at mga suso. Yun ang sabi mo. At paulit-ulit na naman ngayon. Huwag tayo paulit-ulit para naman kasi kinokopya mo lang lahat ng mga sinasabi mo. Meron ba nagkukot sa'yo dyan sa tabi-tabi mo? So, huwag naman ganyan kasi nahihirapan na kami magtanong sa'yo. So, ito naman yung natin. Sabi mo, saan ka pinanganak? Sabi mo sa akin, ang nagpanak sa'yo is si Aling Marie, Aling Maria, Aling Maring, araw-gabi, walang pante. Ano ba yun? Ano ba yan? Niloloko mo pa kami? Umayos ka na mga sagot mo kasi nakakaano ko na sakit ng ulo ko na naman sa iyo. Umayos, yung mga kadahay ng ganyan sa edad mo na yan. Siyempre, kahit sa edad mo na yan, kahit siguro senior ka, alam mo naman siguro kung meron ka mga child ng ganyan, hindi ko tinatanong kung sino panak sa iyo. Hindi ko tinatanong sa iyo kung anong klaseng ka, kung saan ka, ano ba yan? Sagutin mo na maayos. Po yung pinanganak nga po ako doon. Ang napaanak nga po sa akin si Aling Marie. Nakalagay po dito sa aking affidavit si Aling Marie, araw-gabi na walang panty. Pinanganak nga po ako sa hilot. Ang nakalagay nga din po dito ay nahirapan nga pong maglabas siya sa akin. Umabot po siya ng isang araw pagpapalabor sa akin kasi gawa po ang nauna po daw sa akin na lumabas ay ang mga paa ko. Di ba dapat ulo po yun, kaya nahihirapan siya. Imbis na daw po pag hinila daw po niya kasi yun, baka mamaya mapira-pirasaw ako. Kaya ang ginawa po niya is mano-mano, kaya umabot po siya ng isang araw magpapanak sa akin. So yun po yung nakalagay sa akin dito. Mali po pa ba yun? Ang tinatanong niyo po ba is sa ospital? Hindi po ako pinanganak sa ospital. Kung tinatanong niyo naman po kung bayan, doon po sa bayan ng irrigation po ako pinanganak. Kung childhood naman po pinag-usapan niyo, nagkaroon po kasi talaga ako ng nauntog po talaga kasi ako doon sa sa bato habang kalaro ko yung gurami. Nauntog po ako kakahabol sa gurami. Ayun, hindi ko na po maalala yung mga nakaraan ko kung sino yung mga best friend ko, yung mga ko doon. Wala na po akong maalala kahit anong alalahanin ko. Hindi ko na po maalala talaga. Anong sabi mo? Hindi mo na maalala kung sino yung mga kasama mo? Nauntog ka dahil naglalaro ka naglaro ka ng kaibigan mo na si Gurami. Sino? Ganito lang kasimple. Simplihan natin para makuha mo mga tanong ko kasi hindi nakukuha kanina pa tayo Ang tanong ganito lang, sino ang mga nakalaro mo sa irrigation? Sino ang kasama mong nanghuli ng mga
Ano tanga? Gurami at saka nagpaglaro ka sa mga suso. Sino ang best friend mo nung bata ka? Imposible wala kang best friend. O ito na lang, sino ang crush mo nung nag-aaral ka? Yun lang, para masimple. Kasi ngayon naman di ba? Lahat naman kayo, di ba? Pag sinabing crush, kinikilig. O ngayon, syempre sinasabi nga, di ba? First love, never die. Kaya yun yung first love mo. Yun na lang, para maliwanagan tayo. Ha, yun po pala ang tinatanong nyo. Buti naman po nalinawan na ngayon. Yung sinasabi nyo po nung, yung aking kalaro ngayon, yung best friend ko po noon. Bata ako, nag-ano po kami ng gurami po. Ayun po, si best friend Johnny po. Yung best friend ko po noon, si Johnny. Yun, si best friend Johnny. Diba sabi nga na, sinong best friend mo doon? Si Johnny, diba? Meron ganun, diba? Yun. And then, doon ko naman sinasabi mo nga bang sinasabi mo sa akin, Your Honor, yung sinasabi mo yung first love never die. Kinilig ako masyado dun. Alam mo ba, totoo yun. Diba, yung sabi nga, ikaw may honor, yung first love mo, hindi mo rin ba nakakalimutan? Kaya nakaka-relate ka? Nakarelate ako dun, parang kakilig-kilig talaga yun. Grabe. So, yung first love never die, syempre, yung first love, parang nakalimutan ko na rin kung sino eh. Hindi ko naaalala kung sino yun eh. Kasi nga, nakalimutan ko meron pala akong amnesia. So, kahit anong tanongin mo sa akin, hindi ko alam. So, kumbaga, wala ko naaalala. So, ayun, alalahanin ko muna kasi sabi mo, first love never die. So, baka mamaya, baka yung first love na yun, die na, namatay na. Na-die na, kaya hindi ko na maalala. Ganun ba yun? So, a few moments later. Nako, grabe ka talaga. Tingnan mo nangyari sa bangs ko. Sa kanya, hindi mo ko gigil talaga ako nakikita mo yung mata ko. Ayan, nakita mo yung mga mata ko kung ano nang kagigil-gigil niya. Hindi ko maintindihan kung paano ka patatanongin, kung saan, paano pa kukuha ng itatanong sa'yo. Pati bangs ko, nagugulo na sa iyo. Kumikilig-kilig ka pa dyan. Ano ba yan? Ininis mo pa talaga ako? Ha? Nainis na ako talaga sa'yo. So, ayan, ayusin ko muna yung bangs ko. So, mag-break muna tayo. Break muna tayo for today talagang. Wala, matutuyo talaga akong utak dito kay Mama Lagusto. Yan. So, see you next. Ano na lang? Hindi ko alam kung ano na. Ay, naku, ewan ko kayo na lang. Sige, tapusin ko na to.